Kaya pag ganito, pwede siyang ma-stress yun. Nako, nakawala, nabutas yung plastic. So ayan, makapal na nga yung binili ko na plastic. Nakawala pa rin siya. Sobrang talim pala nung ngipin niya, kaya kaya niyang butasin itong plastic na nabili ko. Welcome to Jerry's Aquatics. Guys, samahan nyo akong maglipat dito kay Aro. Nasa 24 to 26 inches na. So yan, lilipat natin dun sa unahan. Kasi nga, yung space dito, lilipat natin yung rack ng 15 gallon. Then sa 75 gallon ko lang din naman siya ililipat. Medyo malaki na siya, 24 to 26 inches. Pero yan, wala pa akong available na mas malaking tank. Kaya dun muna din sa 75 gallon. Pero guys, bago ko ilipat, bibili muna ako ng styro para mailagay dun sa lumang aquarium. Guys, ito yung 75 gallon na luma, yung nilinis natin. So yan, papalitan ko ng styro kasi parang hindi na siya balance nung nilipat ko dito sa stand. Baka pumutok pagka nilagyan na natin ng tubig, kaya dapat palitan muna yung styro. Then ito, yung mga koi dito, ililipat ko siya dito sa ibaba. Pero yung mga tubig, kukuha na lang ako sa mga lumang tank ko dito. Then siguro kahit kalahati lang na to para mailipat lang itong mga koi. Then itong mga, yan, yung red belly pa ako. And itong giant gurami, iiwanan ko na lang muna dyan kasama nung ililipat natin na arwana. Okay na mga kapista, ito nalagyan ko na ng styro. Then ang gagawin ko na dito, yung tubig na to kalahati, yun yung ililipat ko dito. Then yung mababawas na kalahati, doon ako kukuha sa cut natin ng arwana para pag nilipat, hindi siya ma-water shock. So kumbaga halos magiging parehas lang yung tubig nila. Okay mga kabisda, to okay na muna to kalahati. Mamaya ko na lang uli dadagdagan or pupuluin. Lilipat ko na muna yung ibang mga koi dito sa ibaba. Okay, ito na mga kabisda, ililipat ko na dito sa ibaba yung mga koi. So yun nga, hindi ko na sila i-acclimate kasi parehas lang naman ng tubig. At yun, dadagdagan ko na lang to mamaya. Okay, goods na mga kabisda. Ito, iniwan ko na lang dito yung dalawang giant gurami, then yung dalawang red belly mako. Okay mga kabista, dito naman tayo sa arwana natin. Kukunin natin yung kalahating tubig na to, then pandadagdag natin doon para mailipat na natin siya nang hindi na i-acclimate para hindi siya ma-water shock. Gagamit lang ako mga kabisda ng ganitong pang siphon para yun nga, mabawasan natin yung tubig na kalahati lang para mailipat natin doon sa kabilang 75 gallon na paglilipatan sa arwana natin. Habang nagbabawas ng tubig mga kabisda, ito tatanggalin ko muna yung mga nakapatong sa ibabaw. So ang dami kong mga kahoy na nilagay, then mabibigat na bato. At tumatalong kasi siya talaga. So yan guys, tatanggalin ko na muna yung ibang mga takip. So ito tinakpan ko talaga siya ng napakarami. Kasi nga, parang feeling ko na i-stress siya dahil medyo maliit na yung ginagalawan niya, 75 gallon lang. At least dapat mga 150 to 200 gallon. So wala pa akong ganong kalaki. Kaya okay na muna dito sa 75 gallon. Then kumuha nga pala ako ng ganito, parang pa-square siya, na parang salo. Then ito muna ko ng plastic na makapal. So ganito din kasi yung ginamit ko dati nung nag-travel ako ng arwana papuntang Pande. So ito kasi silver, medyo malaki na, nasa 24 to 26 inches na yung size niya. Hindi ko alam kung magiging white siya pag ginuli or sana hindi naman at magiging smooth naman sana yung paglipat natin sa kanya. Guys, gagamit lang ako ng ganitong tab, if ever lang na magwala para mailagay namin siya dito. Tara, at samahan nyo kami ni tatay at tuloyin na natin. Smooth naman siya pumasok guys, pero sobrang dami ng tubig sa plastic at kailangan bawasan muna natin. Ayun, babawasan muna namin yung tubig, hindi ko mapatapon eh. Kaya kailangan muna bawasan yung tubig, napakabigat. Masyado kasi malaki yung plastic. Wala akong nabiling maliit eh, pero goods naman. Sakto lang naman siya. So yun nga pala mga kabisda, yung iba meron silang ginagamit na pampatulog. So hindi ko kasi masyadong kabisado yung gano'n. At saka baka mamaya hindi na magising. Kaya ito, mano-mano na lang yung gagawin ko na paglilipat. Okay, ito mga kabisda, bubuhatin na namin ni tatay. At yun, kung makapansin nyo, nagwawala siya. Kaya pag ganito, pwede siyang ma-stress yun. Nako, nakawala, nabutas yung plastic. So ayan, makapal na nga yung binili ko na plastic. Nakawala pa rin siya, sobrang talim pala nung ngipin niya, kaya kaya niyang butasin itong plastic na nabili ko. Kaya ito, ulitin namin ulihin, then yun, binuhol ko na lang yung plastic. So yan, ulihin namin. Dahan-dahan lang yung ginagawa ko dito, umaga parang check on lang siya.
na pumasok doon sa plastic para nga hindi siya masyadong ma-stress. Pero sa ganito kasi medyo stress na siya, pero yun nga, kailangan na mailipat natin siya. Then ito na mga kapisda, na ilagay ko na, buti na lang meron kaming tab. Nakawala pa rin siya dun sa plastic. Sobrang lakas talaga niya nung tumiglas siya. Yan, nabutas pa rin yung plastic. Buti na lang ngayon hindi siya nakatalon at napigil ko pa siya. Pero nandito na siya sa tab. Dito, plastic na namin ni tatay para mailipat na dun sa aquarium. 1, 2, 3. Okay, so yun mga kapisda, nailagay na namin sa tank. At pag ganitong bagong lipat, asahan na natin na may stress. At ito mga kapisda, tatakpan ko na muna yung tank niya. Yan, sobrang laki ng pinatong ko na bato. Dahil sure na magwawala ito ay tatalon. Okay, ito na mga kapisda, medyo nahirapan lang kasi tumalon. So yan, yun yung dalawang pako. So yan, mukhang medyo stress pa siya ng konti. At ito, hindi pa ito kakain siguro mga 2-3 araw. Dahil nga bagong lipat. So yan, maninibago muna siya dito. At doon sa mga kasama niya. Then i-check ko lang din kung okay ba sa kanya. Medyo maliit pa kasi yung giant gourami. So yan yung pako, napakalikod. Okay naman siyang ka-tankmate itong arwana. So obserbahan ko pa rin. Then yan, tupunin ko na muna ng tubig mga hanggang dito. Okay, so yun lang muna mga kapisda. At update ko na lang kayo siguro sa mga susunod na araw kung ano ba yung magiging lagay na nila. Kasama yung dalawang red belly pako at yung dalawang giant gourami. Okay mga kapisda, hanggang dito na lang muna. Happy peacekeeping!